Hey guys, kamusta kayo? Ako lang mag-isa kasi si Alvaro nasa hospital pala siya ngayon. Kawawa naman. So, nagpatanggal si Alvaro ng tonsils niya. Nasa hospital siya ulit kasi na-emergency siya. Pero ito yung pangalawang emergency. So, nung pinatanggal niya, dumugo. Which is medyo normal naman. Pero parang sa case niya kasi parang napapadala. So, kung magdudugo man siya, dapat parang minimal lang. Pero kasi sa case ni Alvaro, parang sunod-sunod na. Saka natatakot si Alvaro, baka kung ano mangyari sa kanya or maubusan siya ng dugo. So ngayon, punta ako dun sa hospital kung nasan siya. I mean, dadaling ko lang kayo. Nandito pala ako sa bahay para naman kumain ng lunch. Tapos kumuha na rin ng mga gamit. Pero nandun ako kaninang umaga, umuwi lang ako ngayon. Pero anyway, let's go. Naglinis pala ako ng bahay. Bago ako umalis pala, kumain ako. Naglinis ako ng konti ng bahay. Tapos, naglaba rin ako. Well, actually, naglalaba ako. Yan, pinaandar ko yung dishwasher. So, babalikan ko na lang yan mamaya. Tapos, nagpadala rin si Alvaro. Nagpabitbit din si Alvaro ng deodorant. Well, yun na lang naman yung nakalimutan ko. Kasi kanina umaga umuwi ako ng bahay. I mean, dito ako natulog sa bahay. Nagpadala siya ng mga gamit. Pero nakalimutan ko lang itong deodorant niya. So, ito lang naman. Nakalimutan ko. Plus, yung mga bit-bit ko pang iba. Oops. Yun. May dala akong, well, yung DJI bit-bit ko. Pero may dala akong ano dyan. May dala akong dalawang para sa akin. Energy drink. Anyway, let's go. So, ngayon maglalakad lang ako. Well, usually naglalakad lang naman ako papunta sa hospital para makapag-exercise na rin. Kasi hindi ako nakakapag-gym. Since nasa hospital si Alvaro, mas uunahin ko na lang siya puntahan doon dan mabigay ng time sa gym. So, paraan ko para makapag-exercise, maglakad. Tapos, ang lakad natin ay 35 minutes. Pero meron naman medyo masabilis. Pero kasi, para makapag-exercise lang din, wala lang, para gumalaw-galaw din ako. Alam mo mukhang uulan pa at wala pa naman akong dalang payong. Pero medyo malapit naman. Siguro mga 20 minutes na lakad na lang ako. Tapos nasa hospital na ako. So, yung mga past days, medyo stress kami. Tapos si Alvaro, slightly depressed naman siya. Sa mga, nag-aalala siya about dun sa tonsils niya. So, kaya yan, medyo sad din kami na nangyari to. But decision naman kasi ni Alvaro yung magpa-surgery. Kasi nga yung reason ng surgery niya ay namamaga yung tonsils niya. Saka nagkaroon ng tonsil stones. So yung tonsil stones na medyo irritable daw pag kumakaskas sa lalamunan. So better patanggal na lang daw siya. So yun, well, parang last year lang naman nag-start lumaki yung tonsils ni Alvaro. Pero, well, siguro napansin namin a year ago lang. Pero siguro nag-start naman na siya mag-swell even before that. Pero sa mga bata kasi normal. Wow, bata pa ba si Alvaro? But sa mga bata, medyo normal siya na na lumaki yung tonsils dahil sa infection or sa, I don't know, sa mga sakit, but medyo late bloomer lang si Alvaro. Actually, nagpatanggal na rin pala ako ng tonsils ko 3 years ago. 3 years ago lang ba? 4 years ago, noong 2021. So yun nga, sabi ko nga kanina, nagpa-tonsillectomy rin ako 4 years ago, noong 2021. Well, actually, 5 years na ata, no? Tagal na. Pero ganoon din yung nangyari sa akin kasi hindi naman siya sumasakit. Yung sa kaso ko naman, hindi siya sumasakit. Pero kailangan ko lang siyang tanggalin
Kasi sobrang malaki na siya. Nagsimula siya nung medyo, well, hindi naman matanda na ako. Pero, I mean, hindi siya nagsimula nung matanda na ako. Pero nagsimula siya nung mas matagal na siya nagsimula. So parang sobrang lumaki na siya na wala nang space yung hingahan ko para lumabas yung air ng mas maluwang. Gusto yun ng visual. Thank you. Pero nakadiri siya. Pero yun nga. Tapos so same din. Tapos isang reason ko pa pala, nagreklamo sa akin si Alvaro noon. Dati ito yung nagreklamo sa akin si Alvaro noon na ang lakas ko daw humili. Pero isa kasi yun sa reason kung bakit din ako nagpa-opera. Kasi wala na siyang hangin. Hindi na ako makahinga ng maluwang. Tapos pag pagtutulog ako, ang lakas kong humili. Kasi parang kumakanta. Pero anyway, nagpatanggal ako. Tapos after a few days, siguro mga 7 days, 8 days, ganyan din, sinugod din ako sa ospital. Dahil sa pagdudugo din ng lalamunan. Pero kasi sa case ko kasi, hindi ako masyadong sumunod sa doktor. Kumain ako agad ng solid food. So, ending lumala siya, lumugo ng sobra, sinugod ako sa ospital. Tapos, medyo pandemic pa noon, so mas mahirap yung experience ko. Well, I'm not saying na hindi mahirap yung experience ni Alvaro, pero I mean, isa lang ako sa hospital. Tapos mga naka-plastic pa, alam mo yun, yung pandemic. But anyway, si Alvaro ngayon naman, nahihirapan din siya ng sobra, which kaya nalulungkot din naman ako. Kawawa naman. So yun nga, yung kwento naman nung kay Alvaro, nagpa-opera siya 2 weeks ago. Tapos after 4 days or 5 days, sinugod namin siya sa emergency kasi dumudugo yung lalamunan niya. Tapos ang ginawa nila parang binurn talaga nila. Tapos nag-stay siya for 2 days. Tapos after mga 3 to 4 days ulit, after nung first emergency niya, na-emergency na naman siya, which is ano lang noon, yung 2 days ago lang, o kahapon. Kahapon ba? Yeah, kahapon ng hapon, tama. Tapos, yun, sabi mag-stay siya 24 hours, pero sabi today, well, kasi kagabi sabi ni Alvaro, dumugo daw ng sobra yung lalamunan niya na naming beses. So, kailangan niya mag-stay sa hospital ulit na another night para obserbahan. So kawawa naman, grabe na mamayat na yung si Alvaro. Saka ang laki rin pala ng piniyat ni Alvaro. Parang from 70, naging 65 siya ngayon. 5 kilos agad in just few days. Grabe, no? Kasi hindi siya makakain. Wait, umuulan na. Umuulan na, guys. Pero malapit naman na hospital, so kaya yan. Pero sana di masira itong camera. Yun nga, kahit soft diet, hindi siya makakain. Sakit yung lalamunan niya. Dito na ako sa hospital. Yan yung public hospital dito sa area namin. Kagandahan dito sa Spain, libre yung hospitalization. Libre yung public health system. Well, public health system. Public siya. So, pag nagbabayad ka ng social security, ng taxes, automatic ma-access mo yung public health system nila. At yun, so wala kami inintinding bayad. Though yung surgery ni Alvaro, sa private niya yung pinagawa, kaya nagbayad siya. Kasi pag sa public niya yung pinagawa, aabot siya ng matagal mag-aantay siya ng matagal. Dahil gusto na ni Alvaro patanggal siya agad-agad. So yun na lang niya, pina-private na lang niya. Sobrang mahal ng binayaran niya sa private. Pero sabi niya nila, health is wealth. So kailangan i-prioritize ang health over anything else. Saka kaya naman ni Alvaro yun. Dami naman yung pera. So nandito na tayo sa hospital. Yan yung malaking area. Tapos nandito si Alvaro sa Pavilion B. Pero in Spanish, Pavilion.
Tapos, doktora rin pala yung sister ni Alvaro. Yung kakambal niya, doktora pala yun. So dito rin, parang nag-work din dito yung sister niya. Pero since hindi naman pang ENT, hindi naman ENT yung sister niya. So, hindi siya yung doktor. Ano yung sister niya? Gynecologist siya. Alam niyo na. Papangan na. So yun, papasok na ako dito sa spa. Usually, pag Monday to Friday, punong-puno to. Kasi nakapunta na kami dito ng weekdays, gabi puno. Pero ngayon, since, tong area naman to, pang ano siya, pang-check up siya or pangkuha ng medicines. So, nasa hospital na ako. Ayan siya. How are you, Alvaro? I'm fine. Doing better. Did you eat? Yeah, had some food. Soft diet. But can you eat now? Or you cannot, no? No, only soft, like liquids or purees. So, this is Second time in the year. second time, third time at the hospital for the past days. 10 days. Kakainin ko yung mga tira ni Alvaro kasi hindi siya makakain, so I'm just going to eat this. So may chicken, may kalabasa, Alvaro, or carrots, kalabasa, tapos sopas, and then not good siya. Ito parang masarap. Hayaan muna natin magpahinga si Alvaro kasi medyo pagod daw siya. So, ako na muna. So, ito pala yung view namin. Pakita ko sa inyo. Ito yung view ng window. Yan yung labas. Yan yung jacket ko kanina. Anyway, kakain na tayo. At saka may kasama rin pala dito si Alvaro. Kasi since public to, may kasama siyang isa pang tao. Ayoko lang mag-ingay masyado kasi baka maistorbo ko sila. Anyway, ang cute ng sopas, may mga letters. So, let's spell Alvaro's name. Hindi masarap yung hindi masarap yung kalabasa. Parang basta hindi masarap, walang lasa. Tapos parang may something yung lasa. Hospital food. Okay, fairness, masarap yung chicken. Naging food review. Sorry. Masarap. 8 over 10. Recommended. Dom and Alvaro recommend. Char. Joke lang. Gising na si Alvaro finally. At ito siya ngayon. Nagla-laptop, nagpa-phone. How are you feeling, Alvaro? Okay. He cannot talk much because of the pain. I just cannot talk like this. Yeah, so I will try not to disturb him. But now I'm disturbing him. Asking questions and filming. But yeah, he's doing fine. And yeah, he just need to recover more and rest more. Saka mas better siya pag nandito siya sa hospital. Kasi mas nakikita siya, mas na-observe siya than pag nasa bahay. Parang naprapraning lang siya mag-isip ng kung dudugo ba, kung dumudugo, anong gagawin. So yun, though kahit dito hindi siya masyado makakain din kasi masakit daw.
Pero at least, kumbaga, may doktor dito at nurse na madali niya matatawag unlike sa bahay. So yun nga, so mag-stay pa kami rito hanggang tomorrow. Tapos bukas malalaman if pwede na siya makauwi or mag-stay siya ulit for another night. Yun lang naman. Pero so far okay naman si Alvaro. How many kg did you lose? 5. My gosh, that's a lot, no? It is what it is. Babawi na lang yan ng kain after. Papakita ko sa inyo yung bed ni Alvaro. Ayan yung bed niya. Nakaupo ko sa bed. Ayan yung bed niya. Tapos ito yung table. Ayan. Tapos sa kabila yung isang tao. Sa kabila yung katabi niya. Good morning guys, kagising ko lang at dito ako natulog sa bahay. Hindi ako nagstay dun sa hotel, sa hospital kasi hindi ako makatulog dun sa dun sa upuan, saka masakit siya sa likod ng sobra. So actually nakatulog naman na ako dun nung first emergency niya, pero grabe sumakit talaga yung likod ko, parang 2 to 3 days. Hanggang ngayon pa masakit pa nga siya ng konti eh. So mas okay matulog sa bahay. Maghahanda na ako para pumunta dun sa hospital. Hopefully makalabas na rin si Alvaro today, ma-discharge na siya. Pero ang alam ko today, may blood analysis siya at may check up ulit dun sa ENT bago siya makauwi. Siguro mga around 10 or 11 a.m. namin malalaman kung makauwi na siya. Pero nag-message na sa akin si Alvaro, hindi naman daw siya dinugo kagabi. So, more or less, siguro makakauwi na yun. Hopefully talaga. So, nag-message si Alvaro nung kailangan daw niya ng wet napkins at underwear. So, dadala natin siya. So, wala na daw toilet paper. So, yeah. Uwi na siguro to kasi sabi niya uwi na daw siya. But let's see. Where? So, kailangan niya ng wet napkins at saka nito. Baka kasi naubusan na sila na. Nilagay ko lang siya sa bag. Okay na. Nasa bag na. Nakalawas na ako guys. Punta na tayo sa ospital. Magmemetro na lang siguro ako. Kasi sabi ni Alvaro, bilisan ko daw po ang punta. Baka namimiss niya na ako. Char.
Kasi pag maglalakad, 35 minutes. Pero pag magmametro, mga 20 minutes or 18 minutes nga lang. Mas mabilis. Nasa hospital na ako ulit. So yun yan, nag-metro na lang ako papunta dito. So, yan, papasok na ako ulit sa hospital. Let's see kung makauwi ko. Gusto ko sanang dumaan pa ng ng cafe, pero hindi na ako nakadaan kasi medyo nagmamadali ako. Medyo gusto ko pa mag-coffee muna bago pumunta dito. Pero okay lang, sige. Mamaya na ako bibili. Siguro may namang sa loob ng hospital. Pakita ko sa'yo yung harap. Yan yung harap. Isa yan sa malaking hospital dito, public hospital dito sa Valencia. Well, meron pa mga iba pero isa to sa mga... Well, dito kami naka-assign kasi malapit kami dito. So usually dito sa Spain, kung saan ka nakatira, may mga naka-assign sa yung public health centers at hospital kung saan ka dapat pumunta or kung saan ka nila dadalhin. Ang tahimik ng hospital. Pero parang hospital din sa Pilipinas, yung katulad ng mga ng Viluna sa Quezon City. Tapos yung mga malalaking public hospitals din sa Pilipinas, parang ganito rin yung itsura niya. Tapos dyan yung building ni Alvaro sa Pavilion B. Pavilion B. Tara, pasok tayo. Lakad tayo ulit dito sa same hallway. As usual, naman siyang tao, like sinabi ko nung kahapon. Kasi weekdays medyo nakakita ako dito sa part na to. Parang may lalabas na multo. Sige. Ito naman yung hallway. Magiging discreet lang ako. Ito si Alvaro sa number 1. Good morning. Kamusta? Oh, nakapag-breakfast na siya. How's your sleep? It's good. So, mag-discharge na kami. Hawi na kami ng bahay. You can go home. He's going home. We're happy. So happy we're going home. We're going to take the bus or the train?
Pero okay na siya. And I'm so happy we're going home. And also, he canceled his trip tomorrow. So he will not go tomorrow na. Nakauwi na kami guys, finally. Nandito na rin si Alvaro. Pero nagpapahinga lang siya doon sa sala. So hindi ko muna siya gagambalain. Pero gutom na rin kasi ako. So magbe-breakfast muna ako bago... Ganito itsura ng ref namin. Ito yung half. Leftover ko kagabi kasi ako lang kumain mag-isa. Pero anyway, ito yung part nung kay Alvaro. Well, except ng mga hamon. Kasi ito talagang ano siya. Normal yan sa fridge namin. But yung kay Alvaro, ito yung mga pagkain niya. Dahil naka-soft diet lang siya. Ito yung baby food, yung may cream. Ito, natira niya to nung bago siya emergency, tapos energy drinks, protein, this one, coconut, tapos ito yung parang food drink, parang gano'n, parang liquid food. Yan, bigay ng friend namin. Mga bigay din tong iba, pero ito sa kanya din, yung cream. Bigay ito ng mga friend namin, so thank you sa kanila. Ito din. Yun lang, mga sweet yung mga friends namin, binigyan si Alvaro ng food ito. So yeah, yan yung mga pagkain ni Alvaro. Pero sabi sa akin kanina naman ni Alvaro, parang gusto niya mag-coffee sa labas. So may improvement na siya. Pero sabi ko sa kanya, hindi siya pwedeng mag-hot coffee, magko-cold lang daw siya. So yun. Oh my gosh. How? Let's go. Mag-breakfast muna tayo. Oras na ba? It's 9:50 na. So yun nga. I'm so happy na nakabalik na rito sa bahay. Tapos kinansel na rin pala yung trip niya dapat bukas. Dito kasi si Alvaro. Kinansel niya na yung trip niya bukas papuntang Norway. Dapat 3 araw siya doon pero kinansel na lang niya kasi baka delikado sa kanya yung mag-travel, lalo na mag-aeroplano pa siya tapos nasa ibang bansa pa, baka dumugo ulit tapos hindi niya alam yung gagawin. Though Europe pa rin naman yun, may access pa rin naman siya sa mga hospital doon, but still malayo pa rin siya, so mas okay pa rin kung nandito lang siya. Saka okay lang naman sa company niya yun if ever. Sana magtuloy-tuloy na yung paggaling niya. Hindi na kami pumunta ulit na emergency. Kaya sabi naman ng doktor sa kanya na ng doktor niya sa kanya na sobrang maganda na yung nalamunan niya, parang hindi na medyo imposible na magkakasugat na naman na malaki. Siguro magkakaroon pa rin siya ng maliliit na sugat kasi parang ng dugo kasi sugat pa rin siya, so magkaka-scabs yun. Pag yun natanggal, magkakaroon ng dugo, pero hopefully hindi na siya kasing laki o kasing dami nung
noong nakaraan para magtuloy-tuloy na yung ano niya. Magtuloy-tuloy na yung healing niya. Do you wanna be in the video, Alvaro? Alvaro, that you're back. I'm gonna take out. Yeah, you need to shower, but yeah, I hope you continue to recover. Yeah, I'm doing better. But you still look guapo. Ay, so guapo naman, my baby. Anyway, say goodbye to the vlog. Goodbye. Thank you guys for watching.